Joining us this morning to answer some questions, we have Navotas Representative Toby Chanco, who recently accused Ako Bicol Representative Zaldi Co of pushing billions worth of budget insertions. Magandang umaga po sa inyo. Welcome back to Morning Matters. Yes, welcome, Gretchen. Welcome. Hi, good morning. Good morning. Thank you. Sorry. Good morning. Good morning. I'm sure it has been a busy day. You've had to get your rest now. But Senator Cheese Escudero, in his exit speech as Senate President, highlighted that one of his achievements was being able to give you the floor and the space to share your findings. It was a little bit unusual, to be honest, kasi syempre congressman po kayo, pero dito kayo sa Senado nagsalita. Did you feel that you were not at liberty to share all of these things in the House? And did you have to ask permission from the Speaker to do what you did yesterday? No. Okay, number one, di ba kitang-kita naman sa video noon na gusto kong ipakita yung USB na kasi baka sabihin lang nag-invento lang ako ng numero para pakita ko na talagang detalye yon. At hindi nila ako pinayagan. And then, nang nakita ng Senate Blue Ribbon Committee and they were interested to know kung ano yung laman ng USB, inimbitahan po ako. So ako naman punta. Hindi ko naman kailangan magpaalam sa kahit sino man para magpunta sa isang imbitasyon, di ba po? Oo, pero anong naramdaman ho ninyo dun sa takbo ng mga hearings sa Kongreso? Parang meron po bang sadyang pag-iwas dito sa mga budget insertions at sa usaping budget? Yes, di ba kung makikita mo, sabi nila there will be no sacred cows. Pero hindi naman kami pwede summon na isang congressman na mag-testify o maging witness o maging resource person kung ayaw niya. So, ibig sabihin, how can there be no sacred cows kung ang congressman ay hindi pwedeng imbestigahan? So, ibig sabihin, exempted yung congressman, di ba po? Okay. At yun na nga po, no? Dahil nga rin dun sa mga naging usapin, sabi rin ni Senate President Cheese Escudero, ay one of his achievements is nasabi na yung pangalan ng the name that must not be mentioned, referring to Speaker Martin and Congressman Zaldi. In your opinion, with the revelations that we are seeing, not just from you, but also from the contractors, do you think that there is a possibility that the two could be tagged as the most guilty? No, let us wait for that. Let us not preempt the... totoo ba na pupunta inimbitahan si Mayor Magalong at si Mayor Vico mamaya? Is it Tama true? ho. Mukhang pupunta po sila sa House hearing, sa Infracom hearing. Okay, di pakinggan po natin yung testimony nung dalawa. Yun na siguro pinaka mabuti. Kasi, di ba, isipin mo naman, there are so many absurd accusations against me. Sabi, kaya ko lang daw ginawa ito dahil gusto ko mag-speaker. Si Governor Bones Dolor nakatabi ko, gusto ba mag-speaker nun? Governor, paano na mag-speaker yun? Governor nga yun. Ibig sabihin, ginawa niya rin yung sinabi niya dahil gusto niyang maging speaker. And yung sa kanya, mas direkta. Sinasabi niya na lahat ng mga palpak na proyekto, SunWest lang ang gumawa na dating kay Sandy ko na supposedly nag-divest siya. Mas direct pa nga yung sinasabi ni Gov. Bones Dolor. Ibig sabihin, gusto ba ng leadership position sa House? Wala naman yatang connection yun. Pero kayo na rin po nagsabi, no, parang let's not spare the lawmakers or politicians involved here at wag lang yung DPWH yung kumbaga parang pinag-uusapan dito. Yes. Pero so paano po kaya natin what is the level of culpability here ng ating mga congressmen? Kasi kayo po ang nag-focus dun sa mga insertions, ano po yan? Kasi I'm trying to figure out who is the most guilty. Kasi itong mga contractor nag-a-apply as state witness. So what are your thoughts on that? Siyempre for me, no, my opinion, I'm not a lawyer but it's my opinion, kung sino yung pinakamalaking porsyento nakuha. Di ba, sinasabi ni Mayor Magalong, ang pinakamalaking porsyento nakuha is the Committee on Operations, di ba? Di ba, it's obviously if when money is lost, ang most guilty is the one who got the most money. Di ba po? Ganun po yun. And the one who has the most money? Sabi ni Mayor Magalong, I saw his presentation na nag-press con yata siya, meron siyang graph, nakasulat 20% Committee on Appropriations.
Committee on Appropriations. Okay, when it comes to Congressman Zaldico, pwede niyo po bang ipaliwanag sa amin ano yung naging proseso po ninyo na nahanap niyo po itong mga insertions na ito? I understand isa-isa niyo pong hinimay kasi kayo rin po meron din po kayong request na you mentioned about 1.1 to 1.2 billion pero ang pumasok na request is 529. How did you get led to the figures? Okay, ganito yan. Sorry, I have to be in a rush now kasi I have another interview. Ganito po yan. Sinasabi nila, I inserted 529. Mali po yan. The only one who can insert is a member of the BICAM. I was never a member of the BICAM. So, admittedly, what I always do is to try, sinusubukan ko naman lagi, mas madaming pondo dalhin sa Navotas, mas madaming pondo madala sa Navotas, mas matutulungan ko yung constituents. Wala namang congressman na nagsasabi na, ay, hindi po kami magdadala ng pondo dito. Lahat ng congressman, sasabihin sa kanyang constituents, susubukan namin magdala mas maraming pondo dito sa ating lugar. So, ang ginawa ko, naghingi ako ng additional na 1.269 billion. Ang na-approve ng BICAM is 529 million. So, ibig sabihin, aprobado ng BICAM yung 529 million. Ako po ang nag-request nun. Di ba po? And you have to understand, Gretchen, bakit ba yung na-vote? Mas nakakapagtaka kung nabotas ako at hindi ako mag-request ng flood control projects. Or mas nakakapagtaka kung na-vote as representative ako na hindi pinakamalaking pondo ang hinihingi ko for flood control. Kayo naman, tagal nyo na sa news, di ba? We are very flood prone. Lagi kami may problema sa baha. Ang sabi ng ibang tao, ba't hindi ma-resolve bahan ng kompleto? Because nga, unti-unti lang ang paghingi ng pondo. Alam mo naman, kung hindi ka malapit sa administrasyon, hindi ka makahingi. This is my fifth term in Congress. Yung first 3 terms ko, hindi po ako kampi ng administrasyon. Paano ako makakakuha? Imagine, my fourth term, yan nga, yung example ng 2025 budget, perceived, isip nila, malapit ako sa administrasyon, I request for 1.269 for my constituents, validated by DPWH, and ang nakuha ko lang is 529, di ba? 1.269 pala ang request, nakuha lang for Navotas is 529. And if I can show you a map of Navotas, titignan mo, paligid kami, puro tubig, ilog. We have 15 kilometers of land facing the water. Diba? And ang pinakamahalaga, pinakita ko kahapon sa presentation ko, kung yung ibang mga flood control projects may problema, pinakita ko na doon sa amin yung dike, binabangga ng mga barko, pag nasadsad yung barko kasi open yung Manila Bay, hindi po tumutumba yung mga dike namin. Oo, pero sabi nga ni Congressman Garbin, we also had him on the show, yung mga nakakuha ng kontrata ay yung St. Timothy Construction Corporation and Sims Construction Trading. Oo. Yes, I have to sorry. Okay, number 1, hindi ako nakikialam sa kahit anong bid. Number 2, hindi ko tinatanong yung DE kung sino ang nanalo. Number 3, ngayon lang ako nagtanong nung lumabas yung top 15 kung meron bang kontrata itong top 15 sa Navotas. Nalaman ko meron. Number 4, tinanong ko sa DE kung kamusta yung mga proyekto ng mga to. So maaaring sa ibang lugar may problema sila. Sa Navotas, sabi ng DE, wala. Number 5, I was very transparent. Pinakita ko kahapon sa Senate yung projects nung St. Timothy at nung Sims, no? Number 6, sinasabi niya yung kontrata ng mga ito is part of the 529 na nadagdag sa budget. Hindi po totoong part of the 529. Nung hinanap ko yung kontrata nito, nahandong pala sa original NEP. So, purong mga kasinungalingan, nalilito na sila humanap ng kasinungalingan para lang pagtakpan si Congressman Zaldico. So, pinakita ko yung accomplishment nun. So, posibleng may problema sila sa ibang lugar. But sa Navotas, ano magagawa ko? Kasalanan ko ba na wala silang problema doon sa Navotas? Okay, dahil po ito po ay na-approve yung 529, ibig sabihin yung pangalan niyo po ang nakalagay doon sa records as the proponent of the 529. Sa records, ang proponent is ako at ang congressional district is Navotas.
Di ba? Kaya sabi ko, yun nga, sigurado ako na tama yung 13 point something billion na si Saldico ang proponent at tinatanggi naman ng mga congressman na kung saan napunta sa kanila na sila ang humingi nun. Di ba? So, ibig sabihin, pinaradahan o sinagasaan sila ng proyekto. Okay. Okay, gaya po ninyo, yung mga tinag din po ng mga diskaya dun sa kanilang mahabang listahan na kongresista at mga lawmakers, yun din po, parang sinabi rin po nila na they've never dealt with the diskaya couple, hindi sila nakikialam sa DPWH projects, at kahit si Speaker mismo sinasabi, ginagamit lang yung pangalan po niya. Paano po kaya namin malalaman dito? I mean, yung level of, how do we establish the level of complicity of the congressmen here kung yung budget nila ay talagang, kumbaga, pinagkukunan nila o talagang, yun nga, na nasagasaan sila without them knowing. What data could people use to be able to parse through all of these accusations and actually have solid evidence? Gretchen, I'm not in a position to know the circumstances of each of those congressmen, no? Pero ang sinasabi ko, marami pa kaming mga kasama. Gretchen, sorry, tinatawagan na ako sa kabila. May nasagutan ako. I'm not in a position to know the personal circumstances. Can you please allow me to be excused, Gretchen? Sige, wala akong problema. Pero thank you so much for answering our questions. Alam ko na late ako sa inyo. Hindi ako nagising on time. Pasensya na. Okay. Medyo bitin nga lang, no? We hope to have you again next time. But in the meantime, maraming salamat po. We have Congressman Toby Chanco. Of course, he's fresh from that Senate hearing on flood control projects yesterday, talking about all the accounts that he saw, the budget insertions, tagging, of course, the former House Appropriations Chair, Congressman Zaldico. All right, maraming salamat, Congressman Toby.